So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I'm hoping na sana magandang ating gising ng umaga at meron tayong very energetic na aura. Asaran po mga kababayan na hindi niyo kalimutan ang mag-pray ngayong araw. Kahit 1 minute lang po. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kay Lord Jesus Christ na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings natin na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always every day. So mga kababayan ko, well siya nga pala, mamaya na po natin ipagpatuloy ang ating mga shoutouts kasi meron tayong napakalaga na information mga kababayan at meron tayong balita na i-correct dito. Okay? So naalala ba natin, 2 vlogs ako mga kababayan, di ba napag-usapan natin si Banat Bay? Na kung saan si Banat Bay, meron siyang isiniwala dito na balita na according po sa kanya, may tumawag na sa kanya na isang INC member mga kababayan or Iglesia ni Cristo, nagbigay sa kanya ng informations na nagpatulong po na ipabalita po sa kanyang mga viewers na yung INC, ang pamunuan po ng INC ay tutol po sa People's Initiative. Di ba sinabi kagad yan ni Sir Ivan Makabayan na fake news si Banat Bay? Kasi nga nakita ho natin sa vlog po ni Banat Bay Makabayan na wala siya ditong ipinakita po na mga ebidensya, screenshots or mismong official statement from INC. Verbal lang po ang kanyang sinabi Makabayan. So alam naman po si Sir Ivan na hindi tayo kagad po naniniwala dito kapag verbal lang ang sinasabi po ng isang vlogger. So mga kababayan ko, gusto kong i-correct yan. Bakit? Kasi mismo na po ako, nakita ko po na sinabi na ng taga Net25. Yung Net25, yan po ay mainstream media ng INC mga kababayan. So doon po sa host po ng Net25, yung saganang mamamayan ba yun, na nandun po si Nelson, si Jane, pero wala doon si Congressman Marcolita mga kababayan. So yung dalawang host na yon, inamin nila kasi nga nakita lang mga kababayan na nagbangayan na ngayon yung mga Marcos vlogger, mga pro-government vlogger versus dito sa mga didis po ng mga vlogger. Dahil po yan sa People's Initiative. So doon mga kababayan, sinabi na nila na ito po ay official po na statement from the central office na sila po ay nakatanggap dito ng informations or messages na tungkol dito sa tagubilin po ng INC. Tagubilin na tutol dito yung INC sa People's Initiative. Okay, so mga kababayan ko, ako po ay humihingi dito ng pasensya sa ating mga viewers dito at doon rin po kay Banat Bay, pasensya talaga na sinabihan ko siya na fake news mga kababayan. Well, kilala po ninyo si Sir Ivan. Asa matagal na po dito sa ating mga sa ating channel na every time po meron pong misinformations na bibitawan si Sir Ivan, mga fake news. Fake news, so masabi ho natin yan na fake news na bitawan si Sir Ivan, hindi ko yan ihihang makabayan, bagkos yan po ay i-correct ni Sir Ivan. At saka hindi naman po talaga makabayan, hindi naman po hard talaga na gagawin dito na tayo po tayo mapagmataas na even though na mali na po yung informations na yon, at saka igit natin dito na tama pa rin tayo. Hindi po ganoon si Sir Ivan. Kasi bilang po isang vlogger, it's my duty and responsibility na magbalita dito ng tamang balita makabayan. So kapag meron akong mabitawan dito na maling balita, dapat mag-sorry kaagad ang vlogger at sa aminin po ang kanyang pagkakamali makabayan. So again, sorry talaga dito sa ating mga viewers at sa doon rin po sa mga sa kay Banat Bay makabayan kasi nga sinabihan ko siya na fake news. Ganun po si Sir Ivan. So again, sorry talaga. Okay makabayan, bakit nga pala? Ay siya nga pala. Kasi nga sabi po ng mga followers po ni Banat Bay makabayan at saka yung mga didis po ng mga vlogger ngayon kasi nga nagbunyi sila dahil nga dito po sa statement na inilabas na finally from the Net25 doon po sa programa po ng Sagalang Mamamayan, marami pa dito na nakuryente makabayan. Marami na dito na mga pro-government vloggers, mga Marcos vlogger na napahiya at umiiyak makabayan. Yan po ang sabi nila. Well, para sa akin, walang problema ho yan. Bakit? Kasi kung maalala niyo makabayan, di ba 2 blocks ago, nung pumutok po yung issue na yan, doon kay Banat Bay, di ba sinabi ko dito na nakita ko po yun, yung sinabi po ni Congressman Marcoleta, yung pagputok po ng issue na yung makabayan, di ba sabi ko, kahit i-review nyo yan, di ba, ang sabi ko katungkol kay Marcoleta, na hindi dito totoo si Marcoleta, pero hindi rin po niya sinuporta makabayan. Ang ibig sabihin, si Marcoleta, nasa gitna lang po. Siyempre si Sir Ivan, suportado natin po si Marcoleta, at tayo rin po naniniwala kay Marcoleta
Marcoleta, siyempre tayo po yung magwalita dito ukol po sa sinabi po ni Marcoleta Makabayan. Again, si Marcoleta noon nasa gitna lang po. Ang ibig sabihin yan, nung sinabi po yan ni Marcoleta, wala pang tagubilin or affirmations or statement na ibinigay po yung pamunuan po ng INC sa kanilang mga members Makabayan. So clear na ho yan lahat. Ang ibig sabihin, hindi naman po tayo talaga dito totally na napahiya, bagkus lang nadala lang po tayo sa mga informations po na nakaabot sa atin, pero hindi ho natin, i-clear ko lang po, hindi ho natin po sisihin yung ating mga viewers po na nag-post po doon sa ating last vlog tungkol dito sa kanilang opinion na binitawan, informations na wala daw informations na kaabot sa kanila or tagubilin na ibinigay po yung INC from the Central Office Makabayan. Hindi ho natin dapat sila sisihin. Bakit? Kasi nga, may point naman po Makabayan. Bakit? Tayong mga Pilipino ay may kanya-kanya ho tayong mga opinion, may kanya-kanya ho tayong gusto, at syempre may rari po tayong Makabayan na maglathala dito or magpahayag ng ating sariling saloobin at gusto natin na mangyari Makabayan. Hindi dapat natin sisihin po ating mga viewers. Okay, ito po aking nakikita. Siguro Makabayan, siguro lang ha, hindi ko sinasabi ito na ito ay totoo at nangyari, siguro lang po sa mga local leader, sa mga churches po ng INC, sa kanilang mga branch Makabayan, baka alam po ng kanilang leader. Pero hindi nila ito ibinalita po or ibinigay po ng information sa kanilang mga followers o sa membro po or mga other members po ng mga INC. Bakit? Kasi nga baka iniisip po ng leader na yon na may kanya-kanya ho tayong gusto. Depende po sa ating opinion Makabayan, nasa sa atin natin yan kung susuportahan ba natin or hindi ang People's Initiative. So hinayaan lang po niya ang ibang membro Makabayan. Kaya siguro lang hindi niya ibinalita or ibinigay po yung informations, yung tagubilin from the Central Office Makabayan. Yun po aking nakikita, hindi niya ibinigay doon. Kaya siguro nasabi po ng ibang mga INC members dito na hindi nila alam Makabayan at wala silang na-receive po na informations, tagubilin na total po yung INC dito sa People's Initiative. Kaya po nila nasabi yon. So ang ibig sabihin dito Makabayan, hindi po totally talaga na kuryente si Sir Ivan at hindi po talaga napahiya dito si Sir Ivan. Kasi ako po ay nakabase rin po. Kasi nga ako po ay hindi membro ng INC, so dapat kukuha tayo dito ng mga ebidensya, mga source from the member po of INC itself. So kaya nga nagtanong ko Makabayan doon po sa ating membro po na INC kung totoo ba yan or hindi. Pero sinabi niya Makabayan na wala pong nakaabot sa kanya na informations. Okay? So again, I am very sorry talaga sa ating nasabi dito na sinabihan ko po na fake news si Banat Bay, pero hindi kasi yun fake news Makabayan. I am sorry. Okay? So para maliwanagan pa tayo Makabayan at dagdag po sa ating kaalaman at informations, let's watch this. Tungkol saan ba itong ating babanggitin, Jen? Kasi nagmo-monitor tayo ng ilang mga vloggers, mga content creators sa social media. Oo. Nagtatalo-talo sila. Ano ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa isinusulong na People's Initiative, Nelson? Yung isinusulong ngayon, ha? Oh, yung sinusulong ngayon na People's Initiative. Hindi dun sa perseng People's Initiative. Ay, kasi nasa konstitusyon natin yung People's Initiative na kaparaanan at moda ng pagbabago ng ating saligang batas. Pero yung People's Initiative ngayon, Nelson, meron nagsasabi na suportado natin. Meron na suportado, meron iba hindi, walang ganyan. Mga ganyan, may naglalabas pa nga sa social media yung mga noon pang luma pang na sinasabi nila, hindi, pabor ang Iglesia ni Cristo ukol sa bagay na yan. So, mamaya po, nagkakaroon ng confusion sa iba na hindi na nalalaman, lalo na yung hindi naman mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kung ano nga ba talaga ang posisyon ng Iglesia dyan? Ako, bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, tumanggap na ako ng bilin. Ako din eh. Ano po ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Ang tinutukoy pong People's Initiative ay itong pinirmahan at ikinakalat ng mga grupo na yung may pirma ni Attorney Abad. Yan, opo. Na yun tungkol sa voting jointly ang gagawin. Kasi sabi nung isa na vlogger, hindi, ano yan, sang-ayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dyan sa sinusulong na People's Initiative. Sumagot naman yung isa. Sabi nung isang vlogger, hindi, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro na ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutol ukol sa mga bagay na yan, yung mga hakbang hanggang sa humaba ang trend kung saan-saan na napunta ang usapan.
Ito po, Nason, Kasi at mga kababayan. sa hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, maaring ang hindi ninyo alam ang stand. Yan. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ang stand dahil it doesn't matter sa inyo eh. Di ba? Oo nga, oo. Wala namang bagay yun. Pero dahil ho sa parang nagkakaroon na ng clamor. parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami, sa aming mga miyembro, alam na ho namin yung stand. Doon Yan. pa, dahil ito po ay itinagubelin. Hindi ba? Opo. Ibinilin na po sa amin yan eh. At ang bilin po sa amin ay tutol tayo. Tutol po kami, ha? Ayan, Nelson, tayo. Ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Ulitin ko po, ha? Kami po, bilang dalawa ni Nelson, bilang kaanim sa Iglesia ni Cristo, ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. At ito po ay ipinaabot sa mga tagubilin na buwan na no? Ang nakaraan, hindi ba? Ayun na. At ito, parang this week ay inulit para bigyan po ng diin ang bilin na ito. At yung iba ho namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo dun sa... Yun na po, narinig na po ninyo sa amin ang stand ng Iglesia ni Cristo. At sana po naman doon sa mga vlogger, yaman din lamang nanonood at nakikinig po kayo ngayon, yun po ang stand ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang bilin na tinanggap namin hanggang sa ibaba, Nason. Kasi meron tayong messaging na hindi nagagaya ng iba. Sa iba't ibang kaparaanan kasi tumatanggap tayo ng mga tagubilin, hindi ba? Opo. May mga pagkakataon sa pagtitipon at mayroong pagkakataon sa mismong mga pagpupulong Yan, sa mga sambahayan, hindi ba? Yan, opo. Maaring yung ibang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin, kaya baka sila malito. Ito ho, ay binabanggit na ho namin para maging malinaw at lalong-lalo na dun sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan po. So yun po, inuulit ko po. Ano po ba ang stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At sa bilin na tinanggap namin ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. So at least makaabayan, klaro na po sa lahat. Na kung saan, ulitin na po dito, na yung tagubilin po ng INC, tutol sila dito sa People's Initiative. Pero mga kaabayan, nagbabase lang po kasi si Sir Ivan, doon po sa ating, sa ibinigay po informations na ating mga viewers dito na member po ng INC. Pero alam nyo kaabayan, hindi ako agree doon sa sinabi po ni Nelson, na yung ibang mga tao daw na hindi naman po membro ng INC, wala silang alam kung ang stand dito ng INC sa People's Initiative. Ako po'y naniniwala talaga doon po sa lahat po na nag-comment sa ating last vlog tungkol dito sa People's Initiative or sa PERMA, at doon po sa mga nag-message kay Sir Ivan na sila dito'y membro po ng INC Makabayan. Pero I think lang na hindi nila alam na meron na palang ibinigay po na tagubilin yung pamunuan po ng INC. So at least alam na ho nating lahat. Pero mga kaabayan, para sa akin bakit ko nga pala suportado yung People's Initiative? Kasi yan po connected po sa Chacha or Charter Change Makabayan. Si Sir Ivan po, gusto ko na talaga dito na revise po yung 1987 Constitution, yung tungkol po dito in terms po sa economic provision. Kasi nga, ayon po kay PBBM, ang gusto niyang baguhin dyan, yung economic provision ng Makabayan, nothing else, nothing more. Yan po ang sabi ni PBBM. Kaya ko suportado ho yung Makabayan. Kasi nga para sa akin, at saka sa karamihan po, sa mamayang Pilipino rin po, marami naman Pilipino na nasuporta rin po dito sa People's Initiative kasi gusto rin po nila na mabago po or ma-revise yung economic provision currently, yung sa 1997 Constitution. Kasi nga tayo po or ako po ay naniniwala na it's about time na po na medyo meron ng pong baguhin o i-amend sa economic provision na current kasi yan po ay iuyon, i-balance or i-coincide makabayan kung anong merong ekonomiya tayo ngayon or kung anong teknolohiya meron tayo ngayon. Siyempre si Sir Ivan Makabayan, ng ambisyon rin po tayo. Sa tingin ko po, at ito po ay akong opinion, na sa pamagitan po sa pagribisa ng ating current 1997 Constitution, ang economic provision makabayan, uunlad ang Pilipinas. Yan po aking pananaw. Bakit? Siyempre, may trust po ako kay PBBM. Hindi siya mag-decide ganyan makabayan kapag hindi niya alam at hindi po niya inaral makabayan. Okay? So, I think naintindihan niyo po si Sir Ivan. But anyways makabayan, ipapakita ko po sa inyo yung balita kasi nga si PBBM medyo nagtataka siya kung ano daw
daw ang dahilan kung bakit daw nakagulo yung Senado versus ang Kamara tungkol ito sa usapin po ng charter change mga kababayan, na kung saan ayon po kay PBM, napatagal na po yan nilang na-agree ng House mga kababayan, yung Senado at saka yung Kamara tungkol dito sa charter change mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kung si Pangulong Bongbong Marcos naman ang tatanungin, wala na dapat gulo sa pagitan ng Senado at Kamara pagdating sa pag-amyenda sa saligang batas. Sa gitna ito ng nangyayaring bangayan sa dalawang sangay ng Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. We do it quietly. We do it, without any fuss. Ganito ang gustong mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay PBBM, ilang buwan na raw tapos ang konsultasyon para sa charter change. Kaya ipinagtataka niya kung bakit tila may bangayan pa sa pagitan ng Kamara at Senado, gayong matagal na siya nakikipag-usap sa mga mambabatas tungkol sa Chacha. I don't know why there is such... It's really a storm in a teacup because this has been decided very long ago from both the leaders of both houses. Hanggang ngayon, Senado pa rin ang gusto niyang manguna sa Chacha. The two houses, they will come to an agreement and that will be the way we'll do it. Ang mahalaga raw para kay Pangulong Marcos, we just want to get those amendments incorporated into the Constitution to improve the chances of investment and upskilling of our people. Samantala, bukas naman si PBBM sa pagkasampa ng kaso ng Pilipinas laban sa mga mangingisda ng China kaugnay ng umano'y cyanide fishing sa Bajo de Masinloc. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Naunang sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may mga nasirang bahura doon dahil umano sa pangingisda ng China at Vietnam gamit ang cyanide para mas madaling makapanghuli ng mga isda. I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. Itinanggi naman ng China na gumagamit sila ng cyanide. Sinasabi rin nila may soberanya sila sa Bajo de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan daw. Mahalaga rin daw sa kanila ang conservation o pangangalaga na kanilang fishing resource at mariing tinututulan ang iligal na paraan ng pangingisda. Okay, so mga kaabayan ko, before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, syempre, i-acknowledge more natin ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. Yung top 5 commenters mga kaabayan, sa ating mga new viewers dito, mga bagong subscribers, sila po yung mga account, mga viewers natin na marami pong binitawan na mga comment dyan sa ating comment sections. At saka lang mga kaabayan, thank you so much talaga sa ating mga commenters, yung ating mga top 5 commenters, kasi nga sa effort po ng kanang ginawang kaabayan, isipin nyo po, hindi basta-basta yan, marami kang binitawan po na comment mga kaabayan, at saka siyempre, talagang nakatutok sila dito po sa ating mga topics, each of topics ito, mga statement na sinabi ni Sir Ivan, talagang meron silang dito na mga comment mga kaabayan or reactions. Okay, so again, thank you so much talaga sa napakainit ninyo na suporta, lalong-lalo na sa ating mga commenters, sa ating po itong mga solid viewers mga kaabayan. Thank you so much. So ang ating top commenters, sila po again, sila si Ma'am Shane Sibal, nandiyan po sa listahan si Robel Ferrer Official, Eduardo Cartera, Army Lagaso, and Divina Dicuaten. Yan sa mga kaabayan, syempre acknowledge po natin ating mga channel members. Sila po si Beloved Ryan, Samuel Membrado, Pusong Inami, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosita Rowell, Biabi Bar, and Mel Grace Holmes. I-greet natin ang happy birthday si Sir Jerry Beltran. Happy birthday! And also happy birthday kay Craig Guerrero na nandyan sa Sydney, USA. That is greetings from Marjorie Minsais. At syempre mga kaabayan, ang ating mga early birds sa ating last vlog, i-shoutout natin si Sir Leonardo Saliero, Christina Dapitan, Jillian Quezon, Irene Abaya, nandiyan po si Mariam Dimabildo, and Sir Alben from California, USA. Hi to Florifi Gumapak, Emiliano Barcial Jr., nandiyan po kasama natin ngayong araw si Florida Greenfield, Ilma Banyaga, Margarita Siglesias, Teresita Temalawan, nandiyan po si XL Mike from Italy. Hi to Antonio Payos and Aspernito. Okay, so dito
muna tayo sa good news mga kabayan na kung saan ang Pilipinas po magkakaroon na ng flying cars. I think alam mo natin yung flying cars kasi yan po exist na po dito sa ibang bansa, sa Saudi, doon po sa UAE, sa ibang lugar mga kabayan like US or sa Germany, yung mga mayayaman po na bansa, meron po silang flying cars mga kabayan. Yes, exist po yan. So isa po sa kumpanya dyan sa Pilipinas, may plano silang kukuha po ng 10 na flying cars. At saka itong flying cars mga kabayan, gagawin po na taxi. Yan po ay maganda mga kabayan. At saka take note, hindi po yan basta-basta na flying cars kasi hindi po yan gasolina mga kabayan. Yan po ay rechargeable. So this is a good news talaga kasi nga nakikita natin dito na hindi na po basta-basta ang Pilipinas mga kabayan. So for more details, let's watch this. Matagal ng problema ng bansa ang traffic. Sabi nga nila ng ilan, di ba? Sana pwede na lang daw talagang lumipad. Ayun na ako, eto na nga yan. Cheryl Jiggy, meron ng kumpanya sa Pilipinas na bumili ng taxing lumilipad. Maganda. Exciting yan. Kung matutuloy yan, tayo ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na may flying taxi. Aba, ang inyo pong napapanood ay ang prototype ng flying taxi na in-order pa sa Germany ng local regional operator na PhilJets. Tipid yan sa gasolina dahil kuryente ang nagpapatakbo riyan. So 7 tao ang pwedeng sumakay sa flying taxi na yan. Kaya nitong tumakbo ng 185 miles per hour. Katumbas yan ng 12 beses na pagdaan sa kabaan ng EDSA. Bilis nun. 10 flying taxi ang in-order ng PhilJets. Wala pang detalye kung kailan yan madideliver at kung magkano ang kabuang halaga ng high-tech na sasakyang yan. Kayo ba sasakay dyan? Tsaka magkano yung pamasahe? Pamasahe, oo. Yan ang tanong. Pero syempre sa initial flight niyan, tayo tatlo pwede na. Ha? Sandali muna. Huwag tayo sabay-sabay. Sandali. Sama pa natin si LCV. Kalan Karen, di ba? Saka si Mikey. Direct sa amin. O 5. Sandali muna. 7 kaya. Si MJ, sama natin. Sino pa? Isa pa. Kaya Pwede. lang. Sandali, mauna na kayo. Yung pag naging successful, tsaka ako sasakay. Lilipad tayo sa bukid. Sa bukid. Sa bukid, para walang mga wire na mababangga. Pero hintayin natin kung magkano nga yung pamasahe. So nakita ko sa balita mga kabayan, I think ang una niyan, Dubai ba yata? I'm not sure mga kabayan. Aside po aside po doon sa Germany, aside pa doon sa US, kasi doon talaga nag-una niya mga kabayan. Pero meron ding suporta, yung galing po sa US, sinuportahan nila yung Dubai mga kabayan. Di ba taga Dubai, meron na pong flying cars. Pero ang pagkaiba kasi sa Dubai mga kabayan, hindi siya taxi, kundi private siya na flying car mga kabayan. I am not sure kung meron na bang taxi doon, pero ayon po sa balita at nakita ko po, at lang chinecheck ko kanina yung YouTube mga kabayan or balita po sa Dubai, wala pa akong nakita na meron silang flying taxi mga kabayan. So this is a good news kapag matuloy na ho yan at saka i-deliver na po yung mga product po na flying car sa Pilipinas, tayo po ang pinakauna sa Asia na magkaroon po ng flying car mga kabayan. Di ba? That is good news. Hindi basa-basa ang Pilipinas. Marami pong mga mayaman mga kabayan. Okay, so dyan naman tayo sa ating nasa topic. Kasi nga ito napaka-importante mga kabayan. Ano yan, Sir Ivan? Ang mga seller po, nagreklamo sila. Kasi nga, meron kasing nakita po yung DTI, nakita nila yung ibang mga kumpanya, mga online sellers, na meron silang polisiya na ginagawa kapag meron kasing sira yung mga product makabayan na dumating po doon sa mga customers sila. Diba? Ipinababalik ko yan. Pero ang gusto dito ng mga seller na meron pong ebidensya na video makabayan. So, ang ibig sabihin dito, no video, no return policy sila makabayan. Pero yan po ay nakita ng DTI, pero ayon po ng DTI, yan daw ay illegal makabayan. So ngayon, ang DTI, kinuyog siya ng mga seller. Kasi nga, para sa akin lang po, may right naman talaga dito yung mga seller na gagawa sila ito ng sarili po lang polisiya makabayan para ho yan sa protection. Kasi nga, marami naman kasi nangyayari na hindi lahat makabayan na kapag meron ho silang dumating po, nakuha na item na in-order nila online, pero hindi nila gustuhan makabayan or siguro mga napangitan sila, di ba ibabalik ho nila yan sa seller. Pero ibabalik na yan without any explanation makabayan, basta ibabalik na ho nila. So dapat kasi dito na merong sira talaga or mga anong tawag dito aside po sa sira makabayan. So kung may sira man, dapat may video yan. At yan po ay ginawa po ng aking asawa makabayan at talagang nakita ko ho yan nung nandun po ako sa Pilipinas. Bakit?
Kasi may in-order po, galing po doon sa isang mga online applications po, mga selling ng items. Ang dumating kasi sira po. Kasi yung in-order na naman makaabayan, parang pang furniture style siya, kahoy pa naman. May sira naman kasi. Buti na lang, yung anak ko, nag-video sa makaabayan, parang ginawa niyang unboxing. At saka yung nakasanayan na kasi namin, at saka ng asawa ko, kapag meron pong item na darating na i-deliver makaabayan, hindi kagad yan pinapaalis yung nag-deliver makaabayan. Pinapakita ho nila yan. May kasama po yung video. So timing lang po, aking anak, meron pong video makaabayan. So nung nagreklamo na ho kami na meron pong sira ang item, hindi po nadalawang isip yung seller na pinalit na makaabayan. Pero good news, bakit Sir Ivan? Hindi na po ipinabalik yung item, bagkus meron siyang ipinadala po na bago makaabayan. So para sa akin, okay ho yan. Protection ho yan ng mga seller. Kasi nga sa makaabayan, na para hindi sila maloko dito. Pero yung DTI, ayon sa kanila, illegal daw yung makaabayan. Pero gusto ko rin po makita inyong opinion at saka masasabi ninyo tungkol dito sa sinabi po ng DTI. Please comment down below. So for more details, let's watch this. Umalma ang ilang online sellers sa sinabi ng Department of Trade and Industry na bawal ang no video, no refund policy. Ito lang daw kasi ang pinanghahawakan nilang proteksyon laban sa mga mapagsamantalang buyer. Nasa frontline ng balitang yan si Bea de Guzman. Dumating na ba ang mga parcel mo? Huwag na huwag daw kakalimutang kunan ng video ang unboxing nito. Dahil no video, no return o no refund policy ang kalakaran ng ilang online sellers ngayon. Si Jerry Lime, laging binivideohan ang mga parcel niya lalo na kung mamahalin. Sakali raw kasing may damage o sira ito, hindi magiging pahirapan ang pagbabalik ng item sa seller. Para rin po yun sa mga sa mga seller. Kasi kawawa naman po yung seller kung isa-scam po sila ng mga customer po nila. Pero paalala ng Department of Trade and Industry, illegal ang no video, no return policy. Wala raw batas na nagsasabing kailangang may kalakip na video ang reklamo ng customer pagdating sa mga sira o maling parcel. Yung pagpataw nung additional requirement na i-video habang ina-unbox yung item na na-receive, wala po yan sa batas. At inalmahan naman yan ng ilang online seller. Ang no video, no return policy lang daw ang pinanghahawakan nilang proteksyon para hindi mapagsamantalahan ng mga buyer. Actually, maraming beses akong na-experience na talagang hinayaan ko na lang kasi ang inisip ko, kikitain ko na lang siya sa ibang, siguro sa ibang orders na. Pero yun nga, mahalaga pa rin talaga na videohan nila sa susunod. Yun lang yung tip ko din as a seller kasi na-experience ko ng ilang beses, ang hinayaan ko na talaga na nalugi po akong nalugi na. Pero wag daw mag-alala ang mga seller dahil mayroong Internet Transactions Act of 2023 na poprotektahan din ang kanilang karapatan. Ang Internet Transactions Act, nagkakaroon ng trust and confidence ang ating mga consumers, ganun na rin ang ating mga sellers kasi nilalabas nito ang mga karapatan at saka mga duties din ng mga buyers. Ayon sa DTI, pwede namang dumaan sa kanilang mediation process ang mga reklamo ng customer. Kahit walang video, pwedeng makatulong ang DTI na malaman kung sino ang mga dapat na managot sa mga mali o damaged parcel. Tumatagal ng hanggang 10 araw ang prosesong ito. Kapag napatunayan ang seller ang may pagkakamali, maaari siyang patawan ng hanggang 300,000 pesos na penalty. Okay, so tungkol doon sa sinabi po ng taga-DTI Makaabayan na meron naman palang existing po na law, batas na Internet Transaction Act. Pero Makaabayan, hindi kasi natin masasabi po na maniniwala kaagad yung ibang mga seller o yung mga buyer. Kasi nga, kailangan talaga dito, para sa akin kailangan talaga dito ng ebidensya po. Nakatulong naman talaga yung Internet Transaction Act, pero siyempre gusto rin po ng mga buyers at saka ng sellers na ma-resolve kagad Makaabayan, di ba? So, sa tingin ba ninyo dito, okay ba yung sinabi po ng DTI? Please comment down below. Okay, Makaabayan, meron po kong balita sa inyo. Di ba, malapit na po yung EDSA People Rebellion this coming February 25, Makaabayan. So, ngayon, yung mga dilawan, mga pinklawan, abay, kinuyog nila yung Manila Mayor Makaabayan. Yung si Lacunya ba yun? Kasi nga, bigla sa dito, napalabas po ng statement na kapag wala daw permit yung magrarally, hindi daw papayagan Makaabayan. So yan po ay balita. Maynila magpapatupad ng no permit, no rally sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. So ayon dito sa balita Makaabayan, basahin lang po natin para meron tayong konteksto.
Inihayag ni Mayor Hani Lacuna Pangan na magpapatupad ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng no permit, no rally policy sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Pebrero 25. Nabanggit niya na ang People's Park o Freedom Park sa tabi ng Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila ay kabilang sa mga lugar na nangangailangan ng permit mula sa mga nagpoprotesta bago magsagawa ng karaban. Ayon kay Lacuna Pangan, ipatutupad din ng ibang panglokal na pamahalaan ang nasabing patakaran sa kanilang mga lungsod. Tiniyak naman niya sa Manileños ang mapayapa at maayos na pagdiriwang ng EDSA Day. So sabi pa dito, dagdag pa nito, sa kasalukuyan, wala pa siyang natatanggap na request na may magsasagawa ng rally sa Maynila, Makabayan. So until now, until of this moment, wala pa pong nagpa-register po na gusto mag-rally doon po sa may Ermita, Makabayan. So baka hindi matuloy po yung rally ng EDSA People Power. Baka kasi makalimutan, Makabayan. Baka kasi masyak na lang, wala pa ba tayo permit nito? So hindi po matuloy ang kanilang EDSA People Power kapag wala silang permit, Makabayan. Kaya nakagulo na ngayon yung mga dilawan, pati po yung mga pink clown, Makabayan. So anyways, for this ating balita, kasi nga alam ho natin, Makabayan, doon po sa nangyari po na Senate hearing tungkol ito sa issue ni Kibuloy, di ba meron po sinabi doon yung yung Rini na ni Makabayan, yung isang landscaper or hardinero na dinala daw siya doon po sa Glory Mountain, Makabayan. Ngayon, di ba sinabi niya po doon na meron pong dala si Kibuloy na 2 bag na malalaki, Makabayan na puno daw yun ng baril. Dumating rin po doon si FPRD at saka si Bibi Sara na kung saan kinuha daw yung bag, Makabayan, na marami pong nasa loob ng mga baril. So yan po talaga sumabog po na balita, Makabayan. So hanggang ngayon napag-usapan pa rin po yan at saka nabatuhan na ngayon yung mga DDS at saka yung mga pro-government vloggers at saka doon po sa mga against po dito kay Kibuloy dahil po dito sa sinabi po ng Rini Ngalan na isang hardinero at yun po ay tauhan po ni Kibuloy, Makabayan. So dahil po napag-usapan doon, yung ito pong tungkol sa Glory Mountain, Makabayan, marami kasi ditong yung mga abogado natin ng mga vlogger kasi nga naisip na dito bakit nakakaroon daw ng Glory Mountain na property itong si Kibuloy, Makabayan. Kung totoo ba talaga sa kanya yan? Kung sa kanya yan, paano niya ito nabili? Or kung nabili man niya, magkano po ang kanyang bili, Makabayan? So bali, nahati po ngayon at tumagdag po ngayon sa kaisipan ng mga tao ano ang issue dito tungkol po sa Glory Mountain, Makabayan. At doon po sinabi po na isang abogado, bakit wala daw ng question nito ng mga politiko sa panahon po ng yung mga previous administration, Makabayan, or sa mga iba pang dumaan po na mga presidente tungkol dito sa Glory Mountain na pagmamayari daw ni Kibuloy, Makabayan. And also, nagsalita na po si Bibi Sara tungkol dito sa pahayag niya na nadawit po ang kanyang pangalan dahil po na pumunta daw sila doon sa Glory Mountain kasama ang kanyang papa, si FPRD, na nagkuha sila ng mga baril, Makabayan. So, for more details, let's watch this. Bumuelta si Vice President Sara Duterte sa akusasyong tumanggap daw siya noon ng mga baril galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagpasaring din siya sa mga nag-aambisyon daw na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Yan ang buwelta ni Vice President Sara Duterte laban sa siniwalat kahapon sa Senado ng isang alias Rene. Dati siyang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakaranas umano ng pang-aabuso kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang akasasyon niya kay BP Sara, dati raw nagpupunta sa tinatawag na Glory Mountain ang nooy Davao City Mayor kasama amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-aari raw ni Kibuloy ang lugar na napupuntahan lang daw sakay ng chopper. Nakita raw ng 2 mata ni alias Rene na minsan dumating sa Glory Mountain si Kibuloy. Bit-bit ang mga bag na may lamang mga baril. Inilatag ito at kalaunay ibinigay sa mag-amang Duterte. Hindi yan direktang itinanggi ni BP Sara. Pero hindi na raw siya nagugulat. Nagpahaging din siya ng posibilidad ng pamumulitika. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang
sa mga nangangarap maging Pangulo. Kahit anya atakihin siya ng mga paninira sa mga susunod na araw, buwan o taon, sa trabaho lang daw nakatuon ang atensyon ng Vice Presidente. Wala pa rin bagong tugon sa akusasyon si dating Pangulong Duterte. Pero ayon sa kanyang dating presidential spokesperson na si Attorney Salvador Panelo, imposible namang makapagdala ng mga bag ng baril sa sinasabing Glory Mountain kung chopper lang ang sasakyan. Masyado raw yang mabigat. Wala, ba't siya magdadala ng baril? Di ba? Tapos sasabihin niya, nandun yung mag-ama, kinuha yung baril. Ayan, pure concoction, absolute lie. Hamon pa ni Panelo kung sapat ang ebidensya laban sa mga Duterte at kay Pastor Kibuloy, di magdemanda agad kaysa pag-usapan niyan sa komite ng Senado. Wala rin anyang basihan ang sabina laban sa pastor. Hindi ko gets makaabayan kung bakit nasabi yun ni Panelo na marami daw dala na baril, hindi daw kaya yan sa chopper makaabayan kasi masyado daw mabigat yan. Di ba mas mabigat pa po yung tao kaysa mga baril makaabayan? Di ba ilan ba lahat yung kaya po ng isang chopper? I think mga 7 yata, 7 or 8 pa ang kaya ng chopper or more makaabayan. Pero siyempre mas mabigat pa po yung mga tao kaysa mga baril makaabayan. Correct me if I'm wrong. Hindi ko talaga mag-gets eh. Pero alam niyo po, to be fair dito kay Bibi Sara, even though na totoo po na may mga baril talaga, ito pong si Kibuloy makaabayan, pero hindi naman kasi natin dapat paniwalaan kaagad yung sinabi po ni Rene na nakita niya daw si Bibi Sara na o tsaka si PFPRD para kumuha doon o nakuha po ng ng mga baril makaabayan. Alam ho natin na may mga baril po si Kibuloy, pero hindi dapat natin talaga i-assume kaagad at paniwalaan po yung sinabi ni Rene. Bakit? Kasi verbal lang po ang kanyang pagsabi makaabayan. Hindi kasi natin alam talaga dito kasi wala siyang mismo na ebidensya mapapakita, like for example pictures or yung video, verbal lang kasi makaabayan. So dapat hindi talaga kaagad tayo na maniwala dito, okay? Para maging fair naman po tayo. Pero depende kasi yan kung paano niya ito i-explain, paano niya masabi dito na siya kabilang talaga doon sa KJMC or tauhan siya ni Kibuloy at ito ba'y ma-prove na ito ba'y ma-prove kung talagang siya o talagang kilala ba siya ni Kibuloy makaabayan or talagang nakapunta na ba siya doon po mismo sa Glory Mountain makaabayan. Okay? At para maintindihan pa natin lahat, may papakita ko sa inyo na isang attorney vlogger makaabayan. So for more details, let's watch this. Kumukuha ngayon sila, di ba? Na ang baril ni supply daw allegedly ni Pastor Kibuloy doon sa Glory Mountain. Di ba? Anyway, partner, ang hirap. Siyempre, mahirap naman kasing kumbaga maniwala agad tayo. Nang wala naman tayo nakikitang ebidensya, kundi puro bibig. Diba? Puro salita. Kaya lang, siyempre, minsan, pag gumagawa kasi ang tao ng isang krimen, partner, di naman yan talaga nakukuhanan ng larawan. Hindi rin yan nadodokumento. Diba? Karaniwan na gumagawa ng krimen, patago. Okay. Diba? So, siguro, kung totoo man to o hindi, makikita na lang sa kung paano mag-testify yung tao. Kung paano, kasi, partner, pag yan nasa court, halimbawa mang sumampa sa korte ito, na, di ko alam kung sasampa. So, pero, partner, paano niya maipoprove? Nasa salita yan, partner. Paano? Kahit paikot-ikutin siya, kung ganun pa rin yung sinasabi niya, at mahihirapan din naman i-prove nung accused. Oo. Otherwise, diba, parang difficult for them to deny. Yung ganun partner i-deny mo lang, hindi yan totoo. Tapos yung isang partner naman, hindi totoo. Ito yung nakita ko, ganyan. Oo. Diba? Circumstantial evidence. Diba? Kasi sabi nito, mga kayubi, ang nagsalita rito is yung alias Rene. Diba? Correct. Sabi ko alias Mang Rene sa Kalam. Hello, Mang Rene. Gamitin yung pangalan mo, Hindi, Rene kasi yung ginamit, alias Rene. So, siya yata yung parang gardener, diba? Doon sa Glory Mountain. Diba? Unang-una, na-prove ba niya na nagtrabaho siya doon? Una yan, partner. Okay. Madi-deny ba ni Pastor Kibuloy na itong taong to nagtrabaho doon? Diba? Mukhang kabisado yung lugar. Oo. Diba? Kasi,
yung lugar na yon mukhang hindi ka agad makakarating. Correct. Diba? Hindi, Parang chopper yata yung... Kasi parang nasa taas siya eh. Oo. Diba? Hindi ko alam kung kaya ng lakad o siguro mapapagod ka. Pero partner, pag nakita mo yung Glory Mountain, parang open siya eh. So in other words, ito bang si alias Rene, mapuprove ba niya na nagtrabaho siya doon? Diba? So isa yon. So kung na-prove niya na nakapagtrabaho siya doon at alam niya yung pasikot-sikot, edge yun sa kanya. Ibig sabihin niya, narating niya. Kabisado niya. Diba? Pangalawa, ano ang naging trabaho mo? Gaano kakalapit dito sa mga taong to? Diba? Anong credibility mo? Diba? So, ito halimbawa, isa sa mga nagsasabi na ng mga ebidensya, alleged evidence against the Dutertes, si Mr. Las Cañas. O tanong natin, ano ba? Gaano kakalapit sa kanila dati? Ano ang posisyon mo? Para paniwalaan ka namin. Correct. Ano ang motibo mo? Diba? May motibo ka ba? So, yun. Pero partner, kasi unang-una sa akin, syempre titignan natin, Glory Mountain. Diba? Ito daw, nakita ko dito sa Google, parang ito ay pag-aari ni Pastor Kibuloy. Diba? Private property ito ni Mr. Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. So, una, tanong natin, partner, paano mo ito na-acquire? Diba? Magkano mo ito na-acquire? Or wala itong titulo at umakyat ka lang sa bundok at ginawa mo ng Glory Mountain? Kumaga, nag-occupy ka lang. Diba? Kasi kung nag-occupy ka lang at walang title yan, diba? Pwede ka pang paniwalaan na wala kang ginastos dyan. Diba? Maliban doon sa mga improvements. Pero kung binila mo na to, magkano? Kanino? Kasi hindi naman to isang hektare lang, medyo malaki yung hektare niya, partner. Gaano kayaman si Pastor Kibuloy para makabili ng ganitong klaseng ari-arian? Diba? Magiging question din yun eh. Pangalawa, sabi chopper. So may helicopter to, partner. Dahil doon daw galing. Yun ang nakikita. So, yung chopper ba na to nakapangalan kay Pastor Kibuloy? Kasi parang meron silang gano'n eh. Parang meron silang jet. Diba? May sarili yata sila eh. So, ang mangyayari niyan, ang question natin, sa'yo ba yung chopper? Sa'yo ba yung mga mamahaling mga sasakyang katulad dito? Kung sa'yo man, nakapangalan sa'yo, pati yung Glory Mountain, paano mo ito na-acquire? Ano yung net worth mo para maka-acquire ka ng ganito at nakapangalan pa sa'yo? So, di ba questionable ngayon? Di ba? Ito, susunod, partner. Pero di ba sobrang tagal na yan, yung Glory Mountain na yan, at mukhang wala namang kume-question dyan na ahensya ng gobyerno. Kasi, siyempre nga sa partner. Kahit na partner, pero kung makikita mo, napakalaki, napakalawak, at ang ganda pa ng lugar. At marami ng mga politiko, di ba, ang umaakyat dyan, at wala naman ni isa sa kanila kumwestiyon. Di ba? Endorser? Marami akong mga nakikita, di ba, tuwing mga pag malapit ng eleksyon. Pati mga dating pangulo nga di ba? Questionin mo ba, partner, kung magbibigay sa'yo ng boto? No, pero hindi partner. Of course, may mga opposition na dapat sana dati, di ba? Kung hindi sila inendorso, ginawa na sana ng issue yan. Pero wala tayong narinig, di ba? Na may nag-file ng complaint, may kumwestiyon dyan sa kanyang Glory Mountain na yan, na napakaganda, partner. Akala mo parang nasa ibang bansa ka Di ba? Pero hindi pa naman huli kung i-question na yun. Kung hindi maayos ang pag-acquire. Sabi ko nga, kung na-discover ko itong lupa na to at itong lupa na to ay nakapangalan sa gobyerno, partner, agricultural land siya, di ba walang may title, I can occupy that. Legally. Di ba? Saka ko patituluhan sa akin. Pero syempre dapat may basbasto ng DENR. Di ba? Kasi, ano ba to? Agricultural ba to? Kung ganito kalaki ang hektare nito, ano ba to? May tenant ba to? May farmer ba to? Carpable ba to? Bakit mo na-acquire yung ganito kalaki? Hindi ba in violation of the law to? Pero marami tayong mga nakikita mga ganong klaseng mga eco park partner sa bundok na ginagawang... Eco park? Pang gobyerno, hindi pang private. Yung iba mga nagtatayo ng
Yung iba, mga pribado din, na ginagawa nilang, partner, tourist destination. Yung pero dapat may clearance yun. Oo. Dapat may clearance yun sa DENR. Oo. Saka sa kung agricultural yan, pati sa sa DA. Di ba? Sa Department of Agrarian Reform pala, sa DAR. So dapat lahat yan, hindi pwedeng palakasan lang, tapos nagka-title ka na. Di ba? Dapat yan nasa tamang proseso. Ito natatandaan mo, partner, na naaresto si Pastor Kibuloy nung galing sila sa Hawaii. Parang sakay pa sila na sarili ng jet. Tandaan mo yun? So, dun, partner. So, tingnan mo yung issue ngayon is about barrel. Nahulihan sila dun. Diba? Ng cash, na malaking halagang cash. At saka, parte ng rifle. So, parte ng mga barrel na dala-dala nila. Tandaan mo, partner, ito pinagtitiap-tiap lang naman natin yung nadidinig natin. Hindi natin sinasabing totoo. Hindi natin sinasabing tama yung mga nagte-testify dyan. Pero, partner, ang nakahuli sa kanila, US, hindi Pinoy. So, kung nahuli sila doon, so, may katotohanan yun na nakuha na sila ng parte ng rifle, ng mga barel, nung pabalik na sila sa Pilipinas. So, yun. So, kung at that time, ay nakuha na siya at nahuli siya ng mga parte ng rifle. Rifle yan, partner, Hindi yan pang ordinaryong gun na owner. Kasi rifle siya. Kasi makukonsider siya as light weapon. Hindi siya small weapon lang. So, kung parte yun ng rifle at nakakapagdala siya, di ba? Malakas ang loob niya makapagdala ng ganito. So, masasabi ba natin, pwede siyang magdala talaga ng armas sa Glory Mountain? Di ba? Kasi saan siya kumukuha nun? Pero gaano kadami yung nahuling rifle? Parts partner hindi naman siya hindi siya buo. Parang bubuuin. Ibubuo lang. Dito na i-assemble, parang ganon. Yun yung nahuli sa kanila. Pero syempre, ang pagkakaalam ko, may trial yun, naka-bail sila. Yun yung pagkakaalam ko. And the same time, partner, may mga kaso din pending kaya sila na wanted sa FBI. Kasi hindi na sila uma-attend. May trial. At tulad ng cash smuggling. Tapos may money laundering. So, partner, itong case na to, hindi sa Pilipinas. So, hindi ko siya masasabi na pamumulitika to kung sila yung nahulihan doon sa abroad. Kasi kung dito, pwede ba, ginagawa na ng kaso si Pastor Kibuloy kasi malapit si Pastor Kibuloy sa mga Duterte. Pwedeng namumulitika. Sa ibang bansa kasi. So, hindi natin sasaklaw, pero may nakuhanan doon. Diba? Kaya nga may trial. So, ba't hindi niya inaatinan? Kung hindi siya guilty doon, ba't hindi niya inaatinan? So, ayan. So, partner, ang tanong pa natin, ba? Ang dami kasing question dito admitted naman si dating Pangulong Duterte na may 300 plus siya na barel. Di ba? At tapos lahat yun ay lisensyado. Oo, lisensyado. At bago siya bumaba sa pwesto, nagkaroon ng batas na napakapabor sa kanya. Ma-extend yung license from 5 years to 10 years. So, kung 2022 niya ito, naparenew. So, 2032 pa ulit marirenew. Okay. Ang tanong natin, ano bang barel ang meron siya? Diba? Small weapon lang ba? O papasok na siya sa light weapon, yung mga high-powered firearms or heavy firearms? Kasi, kung may heavy firearms siya ngayon, tingin ko dapat makipag-ugnayan siya sa PNP kasi baka hindi na siya makonsidered na allowed kahit gun collector siya.
Diba? So, sobrang dami, partner. Gun collector ka, tapos 300 plus weapons meron. Saan gagamitin yun, di ba? Hindi naman yata ito nasa museum eh. Okay, so shoutout po natin mga kabayan, ating mga viewers, sila si Andian Soplio from Jeddah, hi to Oscar Buena Obra, Erwin Sinoren, Betty Calizo, Maricruz Hernandez. Nandiyan po kasama natin si Franciel, Jima Ramirez, Aurora David, Jimuel Antonio, hi to Biyahe ni AGTV from South Korea. Shoutout po natin si Tess Villanueva, Armel Towers, Margarita Alunar from Singapore, Ashen, hi to Evelyn Garcia, Rosami Cadabos. Nandiyan po si Ryan, World Begins from Virginia, USA. Shoutout natin si Ma'am Carclia, si City Beer, Redler, Trexie, Sir Lowe, Ma'am Des, Sir Didi, Sir Pool, Ma'am Milan, Simply Tokits, Lily, Carmen, Judy, Don Kings. Nandiyan po si Redwan, Lentec Power Steam, Aiko, Pax, Elzar, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tatay Amik, and Tatay Jackfers of Jackfers Family. So mga kahabaan ko, yan po ating mga nakalap na nga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, lumuluhod po kami sa harap mo sa panalangin. Pinupuri at nilaluwalhati ka sa pagsamba. Pakiusap, bigyan mo po kami ng lakas para magtiyaga at huwag sumuko. Ngayong araw, buong kababaang loob po naming hinihiling sa iyo na palakasin ang aming pananampalataya sa iyo nang sa gayon ay makayanan namin ang mga kaguluhan, problema at mga sakuna ng buhay. Tulungan mo po kaming manatiling matatag anuman ang nangyayari sa aming buhay ngayon. Naway bigyan mo po kami ng masaganang biyaya upang ang aming buhay ay hindi magkukulang. Akayin po kaming matuto ng mga kinakailangang aral mula sa lahat ng uri ng karanasan at bigyan kami ng kakayahan na gumaling, magbago at mapalakas. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang mas.